Kamusta at welcome back again. Ngayon ay lalathala natin na kabanata ay ang chapter 66 na may title na Ideate and Create, kung saan ay magpo-focus ito sa pagpapakilala ng mga representative ng mga gods at mortal na sila Beelzebub at Nikola Tesla sa 8th round ng Ragnarok. So bago nga tayo mag-umpisa, unting recap muna tayo sa previous chapter. Nabigyan linaw na nga sa atin ang pagkatalo ni Hades sa kamay ni Qin Shi Huang dahil nga daw ito sa Raw of Strength ni Hades na nagbigay daan nga sa abilidad ni Qin Shi Huang para ma-reflect ito at ibalik sa God of Hell. Masabi nga natin napaka-overpower ng technique na Chiyu ni Qin Shi Huang na connected sa 5 tools of war dahil nagawa niyang magamit ito sa depensa at opensiba. Sa kabilang dako naman ay masisilayan natin malungkot ang ibang kapatid ni Hades na sila Adamas at Zeus. Nagbigay babala nga si Adamas sa mga Valkyrie na naging asosyo ng mga mortal na maghihiganti siya. Even nga si Beelzebub ay sang-ayon rin kay Adamas sa planong pag-wipe out sa mga mortal. Then sa last panel ay nakita naman natin nag-uusap ang dalawang representative na mga mortal na sila Buddha at saka Kintuki. Humingi nga ng pabor si Buddha patungkol kay Siegfried na mag-espiya dito at alamin ang ibang impormasyon dahil malaki ang kutob ni Buddha na may ugnayan ito sa mga mortal at mga gods. Masisilaan nga natin si Brunhild na galit dahil hinahanap niya si Buddha na hindi nga daw ito nagpaalam. Naaalis sa kanyang sariling waiting room. Winika naman ni Gold kung saan ba daw ito nagpunta. Dahil lingid sa ating kaalaman ay hindi pa fully recover ang mga pinsala na tamo niya sa 6th round ng Ragnarok sa pakikipaglaban nito kay Hatchun. Sumagot naman si Brunhild na wala na daw siya pakialam sa kalagayan nito. Isa nga daw kalapastanganan ang hindi pagpapaalam sa kanya. We all know naman mga kaibigan na nakipagkita si Buddha kay Kintuki sa malaking puno sa Valhalla at pinag-usapan nga nila yung about kay Siegfried. Bigla nga siningit ni Gold yung about sa sinabi ni Beelzebub na hindi nga lang daw si Adamas ang gustong ma-wipe out ang buong sangkatauhan. Bali isa nga itong babala ni Beelzebub sa mga mortal at Valkyrie. Then yung sinagot nga ni Brunhild ay naging malaking impact nga daw talaga sa kanila yung pagkamatay ni Hades sa 7th round ng Ragnarok. Kaya ito yung nag-insist talaga sa kanila upang magigante. Habang naglalakad nga ang dalawang magkapatid ay biglang huminto si Brunhild sa isang kwarto kung saan ang tarangkahan nito ay gawa sa purong bakal na mga naman si Gold sa kanya nakita. Meron ngang isang parang maliit na camera ang kusang nag-scan sa mata ni Brunhild. Then matapos nun ay kusang nagbukas ang malaking tarangkahan. Nakakamanga nga mga kaibigan dahil napaka-advanced na technology sa waiting room na ito. Masisilaan nga natin si Brunhild na natutuwa habang naglalakad patungo sa sunod na kalahok na representative ng mga tao. Then according pa sa kanya, ang mortal na ito ay ang pinaka-unique sa lahat ng mga mortal dahil mahalin tulad siya sa isang sorcerer. Unang bumungad nga sa kanila ang mga taong nakahiga. Nagulat naman si Gold kung ito ba daw ay patay na. Winiga naman ni Brunhild na mali ang nakakala ni Gold dahil itong mga taong nakahiga ay exhausted o na-overwork lang. Mapapansin nga natin mga senpai, ang buong kwarto na pinuntahan nila ay puno ng sulat sa bawat sulok ng pader at lahat na nakasulat dito ay about sa mathematics at science discovery. Napansin naman nila na merong isang taong patuloy na nagsusulat at winika nito na ang law of physics nga daw ay pinakamagandang bagay sa mundo. At ang taong nagsabi na iyon ay walang iba kundi si Nikola Tesla, isang engineer at scientist na lumikha ng alternating current generator, radio at ang fluorescent lightning. Then binasagan rin siyang the ultimate mad scientist of all time. Tinawag nga ni Brunhild ang pangalan nito at sinambit niya ang lahat ng nilikha ni Nikola ay tila isang mahika. Dahil nga sa mga invention nito o mga discovery ay mas napadali ang lifestyle ng mga tao. Bigla nga nag-disagree si Nikola at sinabi niya na hindi ito isang mahika, kundi dahil lahat ng kanyang nilikha ay tungkol sa science. Namanga naman si Gold sa kanyang narinig. Hindi nga daw niya ito alam pero sa pinapakita ni Nikola Tesla, naggalak at super confident sa kanyang sinabi ay naniniwala na siya. Nagtanong naman si Brunhild kung tapos na si Nikola sa kanyang ginagawang preparasyon. Sumagot naman si Nikola na unting panahon na lang ay makukumpleto niya na dahil ang lahat ng impormasyon ay nakatatak na sa kanyang utak. Bali unting materialis na bagay na lang ang kinakailangan ng mad scientist upang masuportahan ang kanyang kalkulasyon at mga teorya. Natuwa naman si Brunhild sa kanyang narinig. Then nagsuggest siya sa mad scientist na meron siyang ipapakita upang mapadali ang lahat ng bagay kay Nikola. At doon nga mga senpai tinawag ni Brunhild ang kanilang kapatid na si Gondol, ang pangsyam sa nakakatandang magkapatid sa mga Valkyrie. Winiga nga ni Gondol na kanina pa siya naghihintay sa mismong waiting room ni Nikola. So meaning to say ay pinag-utos na ni Brunhild na siyasatin niya na si Nikola sa lahat ng kinikilos nito.
para magkaroon siya ng idea kung ano ang meron kay Nikola. Then humingi nga ng pabor ang mad scientist kung willing ba daw si Gondol ibigay ang kanyang katawan kay Nikola Tesla. Medyo iba nga yung dating nito kay Gol, kaya naghalit ito. Then hindi na nga nagdalawang isip si Gondol at nag-agree siya sa sinabi ni Nikola. Kung patungkol nga daw sa science ay willing siyang isacrifice ang kanyang sarili. At ay na nga mga kaibigan, biglang nagliwanag ang dalawa. At kasabay nito ang unting pag-conquer ni Gondol sa buong katawan ni Nikola na unting-unti ito pinapalibutan na mga naman ng dalawang magkapatid na Valkyrie. Ayon pa nga kay Bruheld na hindi niya akalain na merong ganitong massive amount of power si Gondol na tinatago. Kung mapapansin nga natin mga kaibigan, ang buong kwarto ni Nikola ay napupuno na ng massive amount of electricity. At ang nakakaiba pa dito, ang mga kuryenteng nanggagaling kay Gondol ay pinupuntahan ang lahat ng sinulat ni Nikola sa mga pader patungkol sa science discovery. Bali ina-absorb niya ang lahat ng information na ninais ni Nikola para masuportahan ang lahat ng kanyang teorya at mapresenta ito sa realidad. Hindi nga makapaniwala si Gold sa kanyang nasilayan. Even nga mga kasama ni Nikola na tumulong sa kanya sa mga discovery na sila Albert Einstein, Galileo at iba pang mga scientists ay nagulat na rin. Kung mapapansin nga natin sa parteng katawan ni Nikola ay nagkaroon ng parang isang armor. Then nagwika ang mad scientist ng katagang ideate and create o sa Tagalog ay idea at lumikha. Isa nga itong kilalang linya sa mga scientists dahil malaking achievement sa kanila if lahat ng teorya o idea ay nalilikha nila o nasusuportahan ang lahat ng impormasyon at mabahagi ito sa lahat. Then ay na nga mga kaibigan, nag-transform si Gondol at naging isang robotic suit ni Nikola Tesla na mahalin tulad sa movie ng Iron Man at tinawag niya ang bulon na ito na super automation. Ang meaning nga ng automation ay isang aplikasyon patungkol sa teknolohiya o robot na nagbibigay sa tao ng minimal input work sa mga bagay-bagay. So basically, mas napapadali yung pagkilos sa tulong ng technology. Dito kinuha ni Nikola ang pangalan ng kanyang bulon dahil isa itong robotic suit na magbibigay sa kanya na mas madaling galaw sa mga bagay-bagay at napaka-efficient pa nito at powerful. Masilayan nga natin sa mukha ni Nikola ang galak sa pag-achieve ng kanyang ninanais na robotic suit. Kaya nagsabi siya na ito na ang oras na kaya ng mga mortal masurpas ang kakayahan ng mga gods. Sa kabilang banda naman ay makikita natin si Hermes sa isang kwarto na nagpapatugtog na paborita niyang musical instrument na violin. Isinasagawa niya nga ito kung merong namamatay na god sa panig nila. Pakas nga sa mukha ni Hermes ang kalungkutan dahil ang nirerespeto nilang gods na si Hades ay nasawi sa paglalaban na Ragnarok. Matapos nga ni Hermes magpatugtog na kanyang musika ay bigla na lang may pumalakpak sa gilid. Hindi niya nga na-sense na nandun pala si Beelzebub. Winika nga ni Beelzebub kung ang tinutugtog ba daw ni Hermes ay para sa namayapang gods na si Hades. At ang sinagot na lang ni Hermes ay inaalay niya ito sa fine men. So we consider na even mga mortal ay inaalayan niya rin ang mga obra niyang musika as long na nagbigay ito ng karangalan at katapangan. Tapatanong nga si Hermes kung bakit daw napadpad ang Lord of Flies sa kwarto niya. At ayun na nga mga senpai, nag-declare na nga ang Lord of Flies na si Beelzebub na sabihin sa Father of God na si Zeus na siya na ang susunod na lalaban sa 8th round ng Ragnarok. Hindi na nga nakakapagtaka mga kaibigan dahil sa previous chapter nga ay nagkaroon na talaga ng interest si Beelzebub upang sumali sa Ragnarok. At lalong nag-insist pa sa kanya nung namatay ang kinikilala niyang gods na malapit sa kanya, walang iba kundi si Hades. Dahil si Hades lang ang pinagkakatiwalaan ni Beelzebub sa lahat ng bagay. Kasi we all know naman ang personality ni Beelzebub ay hindi approachable o nakikipag-interact sa mga gods. Pero kung si Hades na yung humingi ng favor sa kanya o lumalapit, ay hindi siya nagdadalawang isip para tulungan ito. Nasaksihan nga natin iyon nung humingi ng tulong si Hades kay Beelzebub na iligtas si Adamas. At napaka-exciting dahil masasaksihan talaga natin ang paghaharap ng dalawang magkatunggalin na si Beelzebub at Nikola Tesla. At doon magwawakas ang chapter 66 na Record of Ragnarok. By the way, please follow or subscribe kung nagustuhan mo ang content na ito. Stay tuned lang mga senpai dahil next nating i-upload ang chapter 67 na Record of Ragnarok. Ayun lang mga senpai, paalam!